register. No, pwede na ho siya maglaro ngayon, Mr. Chairman. No KYC, no ID verification, no biometrics, yan ho. But let's continue. No? And meron pong e-wallet capabilities and pwede rin i-link yung bank account mo. So ibig sabihin kung meron kang mumunting bank account, pwede mo rin i-link yan. No? So makikita ho natin kasi kanina pinag-uusapan na ho natin yung KYC, but clearly ito yesterday lang ho to, Mr. Chairman. No? Walang KYC. So we'll go to itong Big Win 29 who's also a registered yan. Hindi ho akin ho yan ha. Hindi ho akin yan. Hindi akin ho yan, Mr. Chairman. No? Small win lang ho tayo, small win. Yan ho, Mr. Chairman, pinaregister ko rin ho yung staff ko yesterday. Yan po. Nalagay number, password. Yan po. Yan, may nakasulat na PAGCOR to make, yan, registered. Registered na ho, Attorney Luglug. Pwede ka na maglaro. No? So nasaan yung KYC na sinasabi natin? Kahapon lang ho to. So naglolokohan ba ho tayo? Nasaan ho yung KYC? Well, Narinig ko kanina pa ulit-ulit, may bagong KYC, may bagong KYC. Nasaan ho yung KYC? Di ba? At ang kasamaan ho dito, nakakonect rin ho ito sa mga online platforms. No? Whether GCash, Paymaya, pwede hong nakalink ho ito lahat. Yun po yung delikado dito. So ang tanong ko, anong nangyari? yes, Mr. Chair, dun sa first presented po, Mr. Chair, that is an illegal website po, Mr. Chair. Because that is not one of our listed websites. Pero this one po, it is a listed website. We will investigate po. Bakit Why? hindi na-investigate? Pasarado nyo na kaagad. Yes, Mr. Chair. Obvious naman ho na kung ngayon may bata, may high school, papasok ho dyan ngayon, pwede na siya maglaro. So yun yung sinasabi ho kanina ni Senator Marcoleta, failure of regulation. Dahil usap ho tayo ng usap dito, pangako ho tayo ng pangako, hindi naman ho na aksyonan. Di ba ho? Kaya ho useless yung puro pangako lang dahil sa action walang nangyayari. So, kung i-review nyo lahat po ng licenses nyo, 22,000 games, I believe. Tama ba? Ilan po ang games na na-authorize? More or less, Mr. Chair. 2,000 games. Ilan licensees? 7 plus. 76 po. 76. I-review nyo ho kasi meron pang nakakalusot sa ginagawa ho ninyong regulation. Hindi ho effective yung nangyayaring regulation. May tanong ako sa iyo. Tinanong ho to ni Senator Zubiri kanina. Ilan po ang currently na naglalaro ngayon? Ilang active players po sa online gaming? Papakita ko ngayon. I'll show the slide. Kasi nagulat nung nakita ko ho to, nahulog ako, Senator Zubiri, sa upuan ko. 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. 1/3 ng population ho natin sugalero. 1/2 ng adult population, kasi ang adult is 60 million, sugalero. Nung nakita ko ho to, Mr. Chairman, mahulog ako sa upuan ko eh. May we ask the chairman, may we ask lang where the source was from? PAGCOR. PAGCOR. This is from PAGCOR. Kaya yung bansa ho natin, kinakain ho dahan-dahan ng pagsusugal. Kaya tama ho si Senator Zubiri kanina. Dahan-dahan ho tayo, kinakain ho nitong pagsusugal. Kaya dapat nung nakita nyo na ho, nung 2024, 8 million na last year. Dapat ho, naging mas maingat na ho tayo. Diba?
Naging mas maingat lang ho tayo nung maraming mga senador nag-file na ng kanya-kanya ng mga bill to ban, to regulate. Pero to speak today, as we speak, 32 million ang sugalero. Kalahati ng adult population ho natin nagsusugal. Kaya ho talagang makikita ho natin mga vendors, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, nandyan na ho. An increase of almost 200% from last year. Senator Zubiri, yan yung kaninang tinatanong niyo ho. Kaya nakakatakot ho. Kung hindi ho natin to ihinto, tingin ko, by next year, all adult population nagsugalero na ho dito sa atin. Ang nakakatakot pa ho dito, pinakita rin ho natin na nakakalusot pa yung ibang mga games, no? Ibang mga operators. Hindi ho effective yung ginagawa nating regulation. Hindi ho sila natatakot. Kaya dapat pagtapos ho nitong hearing na ito, my advice to PAGCOR, isarado na ho lahat ng mga violators kasi nakakatakot na ho yung nangyayari ngayon. Mr. Chairman, I'll show another, ito naman para sa, kasi naguluhan rin po ako, Senator Zubiri, sa sagot ng BSP. Sabi, within 24 hours, yung in-app, mawawala na ho yan. Tama po ba? Yes, Your Honor. So wala na ho kami makikita sa GCash na yung pag pinindot niyo po yung link, papasok ka sa gaming. Actually, meron rin akong screenshot, Mr. Wala Chairman. na po. Wala na po, Your Honor. Can And we it's, show- sorry, can we show 48 hours. Ito yung GCash. Ito yung sinasabi kanina ni Senator Cayetano at ni Senator Zubiri. Yan ho yung GCash. Yan. Ito, alam ho ng mga may GCash rin ho ako. Kaya, yan, pag pumunta ho tayo dyan sa games. Yan. Inside the GCash app, pwede ka nang magsugal. Tama ho? Sa ngayon po, but that's the one we instructed the BSP supervised institutions to take down. Okay. So yan, hindi na ho namin makikita ho yan. Hindi na ho after 48 hours. After 48 hours. Pero itong papakita ho namin yung isang illegal online gambling. It's called 1xBet. Yan. Papakita ho natin. Ito illegal gambling, Chairman Tenko. Pero may na-observe kami dito sa illegal gambling site. Can you show that? We'll just show the screen recording. Ito. Dito sa 1xBet, pwede ring mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. We'll just show that, no? So ibig sabihin, yung mga illegal, pwede ring i-link yung savings account mo, pwede mo ring gamitin yung GCash tumaya doon sa mga illegal. Your Honor, we instruct the BSP supervised institutions to make sure that they check their merchants before they provide financial services to them, Your Honor. So, bawal po for a mobile payment app. Can you go back yung app lang, Carla? Yan. Tingnan ho, yung taas pa. Yan, Paymaya, GCash, lahat. Pwede mong GoTime, BDO, lahat. Lahat ng bangko na pwedeng sipsipin yung account mo o pera mo, nakalagay ho dyan. So ang punto ko ho, Mr. Deputy Governor, hinihigpitan ho natin sa sa legal online gambling, pero yung mga illegal, grabe ho. At ako, sasabihin ko na ho sa inyo, useless lang ho kausapin yung GCash at Paymaya. Dahil kumikita sila legal o illegal eh. Useless ho sila. Pagkakausapin ho natin sila, sasabihin nila, ginagawa nila yung pagre-review, pero lalabas lang ho yan sa kabilang tenga. Kasi kumikita, whether legal, illegal, kumikita ho sila. Alam naman na ho natin yan.
That's why, for Your Honor, we are putting the regulations in place so that it will not be permissible for them to service yung to provide links from the mobile apps, meaning yung GCash, Kaya Maya, ang to aming here. ang aming gustong mangyari, basta e-wallet ka, bawal na i-link whether illegal or legal. Simplihan na lang ho natin. Wag na natin hong bigyan, wag na nating i-mandato itong mga GCash na sila ang mag-screen kung legal o illegal. Hindi nila ho gagawin yan. Yan ho ebidensya. Kahapon lang ho to. Yan po yung ebidensya. Kasi kumikita sila doon. Kaya ho kanina narinig ko yung inyong sagot kay Senator Zubiri na pinag-aaralan pa. Wala na ho dapat pag-aralan dahil alam ho natin na yung GCash nakalink ho sa illegal. I-verify, we will Wala no i-verify. Ano yung ebidensya? no, what I meant, Your Honor, is we will bring this to them and also inquire what No, what why we is want, this ang there? regulation na gusto ho namin, sinabi nyo na ho kanina walang in-app. And we thank you for that because yan talaga isang source ng online gambling boom in the Philippines. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Yun ang gusto ho namin. Pwede ba ho natin makita ho yun? we will take note of that, Your Honor, and then Bakit hindi pwede? Bakit hindi ho kasi pwede? po kung legitimate and licensed po yung merchant, then it may But be ito, construed. XBet is illegal. Ay, pag Tanong ko si illegal Attorney po- Luglug, is this legal si XBet? It's illegal, Mr. Chair. Correct. Pag may illegal, we can directly bring this to the Yeah, but DXI. di nga nila ginagawa kasi kumikita nga ho sila doon. That's the point. Kagaya ho ngayon, anong penalty ho ng GCash na konektado sila sa illegal? Anong penalty na i-impose nyo? We can impose po administrative sanctions. What is it? on What's them. the administrative sanction? It could be from non-monetary, like warning, reprimand, suspension, or even monetary. Yeah, well, how much is the monetary for this? Yes, we have to determine the Just give me a falls range. under. Give me a range. How much the monetary? If it's a continuing violation, Your Honor, we penalize with 100,000 for every pesos for every day of violation. Walang kwenta ho yan sa GCash. Walang kwenta ho yan sa GCash. GCash is the biggest unicorn of our country. Tama ho? It's the only and the biggest unicorn company of our country. Yung 100,000 ho, walang kwenta ho yan sa kanila. Habang pinapenalize ho nila natin sila ng 100,000, kumukuha naman sila ng sugal sa mga kabataan ho natin. Yun po yung aking punto. Kaya ang aming gusto, narinig ko si Senator Zubiri, kaya ang pinaka madali at simple, wag na natin ipalink itong mga bangko at e-payments, e-wallet payments sa lahat ng mga online gambling, whether illegal or legal, kasi hindi ho effective. Yun ang gusto ho namin makita. So, Your Honor, we can immediately take action on the illegal, and of course we can apply the sanctions. Yun pong 100,000, that's a continuing violation. 100,000 a day po yun hanggat hindi nila tinitake down yung what is against the policy, Your Honor. But who reviews all of these illegal gambling sites and investigates the link to e-wallet? Sinong agency? Is it PAGCOR or is it BSP? Itong 1xBet, sino ho ang dapat ho kasi kami nakita ho namin yan. So kayo ho, BSP ba ho ang titingin sa lahat ng illegal websites na nakadikit ho, na nakalink ho sila? Your Honor, before the banks and the e-wallets register these as merchants, they're required to present their licenses, SEC registration, BIR, and
business permits in order for the service to be provided to them, Your Honor. So if they're able to present valid requirements like that, then we will still look into how what handle can be used in order But to if 60%, sabi ko kanina narinig ko si Chairman, if 60% of online gambling comes from illegal, then meaning you have to check that 60% one by one whether they're connected or not connected. And then I'm telling you now, I don't think BSP can do that. No. But Your So- Honor, yeah. So our prayer and our request is to completely delink it. No? Wag na natin antayin pa na umabot ng 60 million yung sugalero sa atin tsaka tayo aakto. Kasi aakyat, pag wala tayong gagawin, aakyat yun ng 60 million. I'm telling you. So Mr. Chairman, that's it for now. I'll continue during the next round. Thank you, Senator Gatchalian.